What's up mga ropa? Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. Okay, makulimlim na umaga sa inyong lahat. Hinto muna tayo dito dahil ako yung merong babasahin sa inyo ng isang mabilisan dahil tayo nagmamadali na. So ito yung forward sa atin ng isa sa mga ropa natin. Sabi niya dito, hello UB, too risky to share pero G. 20 years old female, college student ako, and yes, may sugar daddy ako. 46 years old. Before kayo mag-react, basahin nyo muna, hindi ako pinilit, hindi rin ako mahirap or desperada. Choice ko to. Habang classmates ko umaasa sa allowance sa magulang nila, ako nakakapag-travel kung saan-saan. Boracay, last sem break, Siargao nung summer, Palawan naman plan this year. Latest iPhone na hindi hulugan, hindi utang, hindi second hand. And honestly, mas okay na to kesa sa ibang friends ko na may jowa tapos active sa sex life, halos araw-araw may dilig. Parang ganun din naman ako. Difference lang, sila nagpapagamit for free, ako financially free. Wow, proud. Para lang din akong may boyfriend na nagbibigay, na nag-aalaga, and syempre, di mawawala yung sexy time. Pero at least ako may napapala. Kesa naman sa pagpupokpok na kung sino-sino lang, tapos napakaliit ng kita. Sa akin, isa lang. Kilala ko, clean, safe, may respeto. May respeto? Okay. Sa panahon ngayon, practicality na ang labanan. Tuition tumataas, bills tumataas, expectations tumataas, pero ang opportunities hindi tumataas. Hindi lahat may generational wealth. Hindi lahat may safety net. So, gumawa ako ng sarili kong paraan. Judge nyo ako kung gusto nyo. Pero, sa mang-judge sa akin, make sure na naka-iPhone 17 Pro Max orange fully paid kayo. Wow. Ito yung sinasabi ni Corina Sanchez, mga ropa. So, ang mga babae daw ngayon, nalasap na yung freedom ng pera. So, tingin nyo, freedom ba to? Ito yung sinasabi ko sa inyo, may mga babaeng nagbibigay ng advice. Hindi mo alam kung tama. Or kung makikinig ka lang, at hindi mo talaga pag-iisipan kung tama ba yung sinabi ng isang tao. Hindi porket narinig mo sa national TV at mga matatanda yung nagsasabi, tama na. Kagaya nito, di ba? Well, at some point, ganun din naman talaga. Pag nag-asawa ang isang babae, naganap siya ng lalaki, tanggalin natin to mga ropa. Well, at some point, ganun din naman talaga. Pag nag-asawa ang isang babae, or pag humanap siya ng lalaking mapapangasawa niya, or yung mga kasama niya, ganun din naman. Maghanap din siya ng lalaking may pera talaga. However, iba to. Iba yung situation niya. She just want to enjoy yung 20s niya. At nakukuha niya yung mga bagay na gusto niya. Tama naman siya. Ganun din naman eh. Magbubuka ka rin naman ako eh. Eh di doon na sa may bayad at bibigyan ako ng pera. Di ba? Kesa naman bubuka ka ako sa boyfriend ko. Tapos, wala lang. Jollibee lang. Pakdo lang. Ganun-ganun lang. Di ba? Tapos madalas pa kami mag-away. Tapos update pa ako ng update. Eto, hihingi ako baon, hihingi ako pang tuition fee. Hindi siya nagagalit. Yun yung sinasabi niya respeto. Kasi hindi siya pinagbabawalan. Siyempre, ba't ka pagbabawalan? Eh, side chick ka eh. Hindi ka naman main chick eh. Gets mo? So, it's more on what? Yung sinasabi ko sa inyo, mga ropa. All relationship are transactional. So, transactional lahat ng relationship, mga ropa. Oo, narinig nyo ng tama. Transactional lahat ng relationship. Pag nagsabi na, ano to, transactional? Gusto mo ng relationship na transactional? Lahat ng relationship by default ay transactional. Hindi man sinasabi sa'yo, pero same ang hinahanap mo at gusto mong makuha sa taong makakapartner mo. Okay? Kahit ano pa man yan, ano man ang makuha mo, nandyan yung survival value, of course, nandyan yung emotional needs, okay? Sexual needs, physical needs, ano ba? Nandyan yung emotional needs ng babae, nandyan yung sexual needs ng lalaki. Gets? Yung lalaki, nandyan lagi para doon sa babae. Yung babae, nandyan lagi para doon sa lalaki. Di ba? Ulitin ko, yung lalaki willing mag-provide at mag-protect para dun sa babae dahil siya ay lalaki. Willing siyang magbigay ng pera, willing siyang itaguyod yung pwedeng mabuo nilang relationship or pamilya. Pero yung babae, ano papalit niya? Ipapalit niya is yung pag-aaruga or pag-aalaga dun sa pamilya niya. And of course, kailangan niyang mag-open ng legs. Gets? So, ganito mga ropa, pag-usapan natin ang kasal. So, pag pumirma ka ng contract, ibig sabihin, pumirma ka na gagawin mo ang obligasyon mo. Okay? Bilang lalaki sa babaeng gusto mong makasama. Tama? Pero ang babae, dapat ba ganun din yon? Of course, hindi pwede na pag ikaw gusto mo ng sex, tapos wala siya sa mood,
Pwede ba yon? Okay, for example, for very long time, hindi pinapaganon si Ropa. So, pwede niya bang baliin ang contract? Hindi. Sa mata ng batas, bawal yon. Pero, anong binirmahan mo? Till death do us part, di ba? Pero ang lalaki, madedemanda ba? Or pwede mo makulong pag hindi siya nagsusustento, hindi siya sumusuporta? Ngayon, lumabas yung nagsasabi na double standard ng mga lalaki. Can you call this a double standard? Pag ang babae ayaw makipag-sex, pwedeng tumanggi? Pwede, di ba? Kasi dapat daw irespeto mo yung mga bagay na gusto niya. Pero pag ang lalaki ayaw mag-provide, pwede? Hindi. Dahil ang batas, kinakampihan ang babae, kaya malakas ang loob ng mga babae makipaghiwalay. Dahil alam nilang meron sila makukuha at kakampihan sila ng batas. Ito ba yung sinasabi nating double standard? Yes! Di ba? Ako, naniniwala ako kahit na sabihin mong hindi nanghihingi ang babae, willing ang lalaki magbigay ng suporta sa kanyang anak kahit walay na sila as long as pinapahiram or as long as pinapakita ng babae yung anak niya doon sa dati niyang asawa or yung anak nila doon sa dati niyang asawa. Gets? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, lahat ng relationship ay transactional. Yun nga lang, meron mas lamang na may nakukuha, which is yung mga babae yun. Gets? Ang mga babae, kahit walang gawin, kahit nasa bahay, malaki ang chances na pwede siya makakilala ng lalaki magtataguyod sa kanya. Kahit wala siyang tinapos, kahit wala siyang pinag-aralan, as long as babae siya at may itsura siya, pwede siyang makahanap ng lalaki na pwede magtataguyod sa kanya. Gets? Pero pag ikaw, lalaki ka, wala kang trabaho, wala kang silbi sa mundong ito, wala kang napoprovide o hindi mo alam ang purpose mo, isa kang tambay, isa kang pabigat sa pamilya mo, tingin mo may silbi ka, kahit lalaki ka, wala kang silbi. Okay? At yan ang tanggapin natin mga lalaki. Pag wala kang ginawa at hindi ka nagsumikap, malaki ang consequences sa buhay mo. Pero ang babae naman, let's say, dahil maganda siya, pretty siya, hot siya, at maraming lalaking naloloko sa kanya. Nung unang relationship niya, masaya siya. Pero unti-unting gumugulo dahil nga maganda siya. Dahil maraming gustong makadate siya, maraming dumidiskarte sa kanya, so pwedeng ma-impluwensyahan siya. Lalo na kung kasama niyang mga kaibigan is yung mga babae na single. Gets? Girl, you deserve more. Dapat di ka nagpapaganyan sa boyfriend mo. Dapat di ka nagpapa-under. Dapat di ka nagpapa-control. Dapat di ka sumusunod sa kanya. Dapat ikaw ang nasusunod. Ang ganda-ganda mo kaya. Ang dami nagme-message sa'yo, di ba? Nung last time, sinabi mo sa akin, may isang basketball player na gusto kong makasama, gusto kong makate. Di ba, dinidihim ka pa? Tapos itong boyfriend mo, ano yan? Yes, andun tayo, loyal siya. Pero, grabe naman, girl. Ayaw ka niya pagsuotin ng mahikli. Ayaw ka niya pagsuotin ng mga sleeveless. Ano naman kinalaman nun sa relationship? O, di ba? Ganyan mag-logic ang mga kababaihan. Kaya uulitin ko sa inyo mga ropa, kailangan mong matutunan mag-lead ng babae. Paano yung suplado mo ito? Paano ko ililid ang babae? Paano ko sasabihin sa kanya? Kailangan niya manamit ng ganito, manamit ng ganyan. Baka mamaya magpagawayan lang namin. Baka mamaya pagtalunan lang namin. Yan na! Yan ang problema ng karamihang lalaki. Wala silang idea. Ganito mga ropa. If you want to build the fucking confidence, if you want na mag-increase yung confidence mo or mag-level up yung relationship mo, then you need to be fucking disciplined yourself. Okay? It all started with yourself. Hindi mag-i-start yan sa babae. Hindi mag-start yan sa ibang tao, kundi sa'yo. Pag nakikita ng babae, disiplinado ka sa pagtulog mo, sa oras mo, at sa mga ginagawa mo sa sarili mo, pwede mong i-apply yun sa kanya. Pwedeng makita niya yun at maunawaan niya yung salitang discipline o yung salitang may leadership ka sa sarili mo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo ma-lead ang babae, you need to fucking influence her. Gets? Hindi mo siya malilid, hindi mo siya mai-influence kung ikaw tong mismo sa sarili mo, pabaya ka. Matakaw ka, lamon ka ng lamon, wala kang respeto sa sarili mo, wala kang pakialam pag nandiyan na yung pagkain. Mahilig ka pa sa sangyup. Ito mga ropa, sorry sa mga no offense sa mga nagsasangyup. Lagi akong tinatanong ng mga client natin, ropa natin, ba't ayaw mo magsangyup? Ba't di ka sumasama sa sangyup? Alam niyo lagi kong sagot mga ropa? Kasi pag ako nagsangyup, feeling ko, wala akong respeto. Ha? What do you mean? Parang feeling ko, no offense again mga ropa, para akong patay gutom.
Alam mo yun? Nagbabayad ka or pinagbabayad ka ng 799 or 899. Tapos, parang sinasabi nila, lamunin mo lahat ng gusto mo. Di ba masiba ka? Sulitin mo ang 899 mo. Alam mo yun? Parang hindi ka talaga nila binubusog. Sinasatisfied ka nila mentally. Pero ginagawa nila yun para kumita. Alam mo yun? Kaya nga dito sa Pilipinas, di ba? Anong reason kadalasan ng heart attack ng mga Pilipino? Usually, complication ng DM o yung diabetes mellitus, mga ropa. Di ba? Kasi nga, yung mga available food na meron sa atin, grabe. Di ba? Hindi mo na alam kung paano ginawa, hindi mo na alam kung saan galing, hindi mo na alam kung ano yung mga preservatives na nilagay. Kaya nga ngayon, parang ang hirap na kumain ng sinigang, dilaga, at mas mahal pa sila ngayon kumpara sa mga fast food. Di ba? Mostly available sa mall, mga fast food o yung mga merong preservative. Di ba? Kumpara dun sa mga talagang lutong bahay. Kaya nga mas masarap ang kumain sa karinderya, mga ropa. I would rather eat sa karinderya every day kaysa mag-fast food ako every day na sinasabi mong aircon, malinis. I don't fucking think so, man. Are you sure? Hindi mo nga alam kung ilang beses ginamit yung mantika. Hindi mo nga alam kung nalaglagan ng dagayan kagaya ng mga napapanood mo sa mga videos, di ba? Anyway, kanya-kanya yan. How you discipline yourself, di ba? Gano'n nga lang naman daw yung minsan. Okay, sige. Gano'n ba kadalas ang minsan? Sabi nga nila, LOL! Anyway, balik tayo. So, mga ropa, yung babae na to, nai-enjoy niya ngayon kasi 20 siya. Walang problema doon sa ginagawa niya kasi transactional. Tama siya. Practicality, yes, tama siya. Kaso, ang tanong, anong makaka-apekto dun sa babae or paano maapektuhan yung babae? Pwede siyang maapektuhan emotionally. Tandaan nyo, hindi porkit masaya, big growth. Hindi porkit masaya, totoo masarap. Yes, for a while. For the meantime. Pero, the question is, ano yung pwedeng maging epekto sa kanya nung mga desisyon niya na yun? Kasi at early age, nakukuha niya yung mga bagay na gusto niya, nakakapag-travel siya. Di ba? Paano pag nawala na yung lalaki? Anong gagawin niya? Yung sinasabi niya na, at least ako, isa lang. Let's say, iniwanan siya nung lalaki na yun. Anong mangyari sa kanya? Dahil, kinondisyon niya yung sarili niya, or pwedeng nakondisyon niya yung sarili niya na ang pipiliin niyang lalaki is yung may pera lamang. So, every time na aalis yung mga lalaking may pera na talagang ginawa siya, pwedeng yun at yun pa rin ang hahanapin niya. Ano tawag doon, mga ropa? Alpha widow. Diba? So, naghahanap siya ng same ng ex niya o yung higit pa sa ex niya. So, hindi niya na totally nararamdaman kung ano yung process ng emotions niya. Gets? Women always base on how they feel. Okay? Women base on their feelings. So, kung ganito ang nangyari, lagi niya nakukuha yung mga bagay na gusto niya, pwede siya maapektuhan emotionally, mentally, and even spiritually. Gets? At early age, mga ropa, 20 years old, nakuha mo kagad yung mga bagay na gusto mo. So what do you think after 10 years? Ang babae hindi nagde-date down madalas. Nagde-date down na lang sila pag na-reach na nila yung 40. Or, minsan, kahit hindi pa 40, nagde-date down na sila. Pag sinampal na sila ng realidad na kailangan nila ng kasama. Okay? O yung kailangan nila ng lalaki na magtataguyod sa kanila. Hindi kailanman, mga ropa, na dapat mong tanggapin ang babae na nag-enjoy sa past niya na kung sino-sino ang kasama niya or naging kasama niyang lalaki or nakarelasyon niya. Tapos nung tapos na siya, eto ikaw, magbibigay ng relationship sa kanya? Tanga ka ba? Nag-iisip ka ba? Alam mo ba yung mga dinanas mo sa buhay? You deserve a woman na talagang susuporta sa'yo at hindi pera lamang ang gusto sa'yo. You deserve a woman na talagang susunod sa mga bagay na gusto mo at magpapalit sa'yo dahil tiwala siya sa'yo, dahil nakita niya or na-influence mo siya na dapat ganito ang behavior niya pagdating sa relationship. Gets? Kaya ulitin ko, mga ropa, hindi nyo pwede sabihin sa babae na ayoko niyan, ayoko nito kung hindi mo papakita sa kanya kung paano mo disiplinahin ang sarili mo. Maliwanag ba, mga ropa? So, anong takeaway natin dito? All relationship are transactional. Gets? Yes, meron double standard. And yes, nangyayari to sa realidad. At wag natin i-shame yung mga ganitong relationship dahil this is fucking reality. So, wag mo silang pakialaman. Pakialaman mo yung sarili mo.
Okay? Tsaka mo pakialaman yung mga ganitong babae pag nakilala mo na yung mismong ganitong babae at nagtapat sa'yo na may sugar daddy ako dati. Ilan yung naging sugar daddy mo? Kailangan ko ba sabihin pa? Baka kasi i-judge mo ako. Well, andito na tayo. Di ba? Kailangan ko malaman para at least alam ko kung ano yung pwedeng maging issue natin pagdating ng panahon. Kaya kailangan ko malaman. Kaya ladies, ihandaan nyo yung sarili nyo kung papasok kayo sa relasyon na pinakagusto nyo. Dahil kahit na mag-enjoy kayo ngayon, na 20s kayo, tandaan nyo, hindi nyo na mabubura kung ano man yung nagawa nyo from the past. Tandaan nyo, napaka-importante ng past nyo sa aming mga lalaki. At napaka-importante din sa inyo ang future naming mga lalaki. Okay? Kaya all relationship are transactional. Walang hindi transactional. Okay? Regardless kung ano man nakukuha mo, basta as long as may nakukuha ka, na-feel good ka, and you feel safe sa relationship na pinili mo, by default, transactional yan. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa. Stop recording.